Ang ganda pala ng boses ng mga taga-Sandehas. Iba pala kapag may ganyan, no? Kapag nakatingala ka, malakas yung boses, masaya pakinggan. Kailan kaya kami magkaroon ng ganyan sa Kingdom Hall namin. Mga kapatid, meron akong isang kwento sa inyo. Ito ay tungkol sa isang bilyonaryo na ang pangalan niya ay Edward. Hindi Grinyo. Edward lang. Itong si Edward, minsan, habang siya'y nagmi-meeting, ay nagsuka ng dugo. Dinala siya sa ospital, at pagdating niya doon, siya ay na-diagnose na meron pala siyang sakit na terminal lung cancer. 1 year to live. Doon sa kanyang kwarto, ay nakasama niya isang mekaniko na may sakit din na lung cancer. Ang pangalan naman doon ay si Carter. Itong si Edward, mga kapatid, siyang may-ari ng hospital, pero nagtaka kayo bakit siya may-ari, bakit may kasama siya sa kwarto. Ito'y sa dahilan na meron pala siyang policy doon sa kanyang hospital para mapamura yung charge ng kwarto, kailangan sharing. Kaya kahit siya may-ari, napilitan siya, meron siyang kasama. Minsan, isang umaga, pagising ni Edward, may nakita siyang isang nakalupot na papel na tapon sa sahig doon sa tabi ng kama ni Carter. So, binuksan niya ito. Pagbukas niya, may nakita siyang listahan. So, tinanong niya si Carter, ano ito? Yung listahan ito. Sabi niya, alam mo, itong listahan ito yung plano ko sanang gawin bago ako mamatay. Kaya lang, wala na akong oras na gawin ito. Tsaka, wala din akong pera. Sabi ni Edward, napakaganda nitong listahan mo. Sige, gagawin natin ito. Kaya ginawa ng dalawa, tumakas sa ospital. At ginawa nila lahat yung nandoon sa lista. So una, sabi na, nag-skydiving sila. Tapos, sumakay sila ng Mustang na kotse. Ito yung mga kotse ng binata sa Amerika. Yung maingay. Tapos, sumakay sila ng aeroplano, dumaan sila sa North Pole. Ayan. Tapos, kumain sila sa pinakamahal na restaurant sa France. Tapos, pumunta sila sa Taj Mahal ng India. Tapos, sumakay sila ng motorcycle sa ibabaw ng Great Wall of China. Tapos, sumama sila sa isang lion safari sa Africa. Tapos, pumunta din sila sa base camp ng Mount Everest para masilayan nila yung tuktok ng bundok. At sabi dito, pinasyalan din nila yung The Great Pyramid of Egypt. Ang tawag dito sa ginawa nilang mga kapatid, doon sa listahan na ginawa ni Carter, ito tinawag na bucket list. No, ito ay naging isang pelikula na may ganon ding pamagat, no? Bucket list. Ngayon, ang tanong mga kapatid ganito, bakit ba ang mga tao ay gumagawa ng bucket list? Ito ay isang dahilan lang. No? Ang dahilan ay sapagkat maiksi lang ang buhay ng tao. Gusto ng tao na bago siya mamatay, maranasan niya itong mga mahalagang bagay para sa kanyang sarili, para masabi niya na siya ay nabuhay sa isang makabuluhang buhay. No? Kaya, kailangan ng isa yung bucket list. Pero, kung tanungin mo yung tao, ano sanang gusto mo sa halip ng kapalit ng isang bucket list? Bueno, kung tanungin mo ang tao, ang sagot niya, simple lang. Sabihin niya sa'yo, mas gusto ko sana
mabuhay ako magpakailanman. Yun talaga ang pangarap ng bawat isa sa atin. Mabuhay magpakailanman. Ngayon, katakataka mga kapatid, na sa kabila na tayo sana ang pinakamataas na uri na buhay dito sa lupa, tayo naman yung hindi pinakamahabang buhay. Alam mo ba mga kapatid, ang buhay ng tao ay nasa 70 to 80 years, di ba? Ayon sa Biblia, kung lalampas ka, bonus na yon. Pero ang karaniwang parot, 100 years old. Imagine, parot lang. Kung tahong. Alam mo yung tahong? Oo. Kapag hindi mo kinain ng tahong, lalong-lalo na kung yung tahong na yun nakatira sa Europe, alam mo gano'ng katagal ang buhay nun? 200 years. Tahong. Diba? Tapos, may puno ng pine tree sa North America. Kaya niyang mabuhay ng 4,700 years. Diba? Parang sayang, no? Tayo pinakamataas na uri, pero hindi naman tayo pinakamahaba ang buhay. Pero ang tanong mga kapatid dito, bakit ba ang tao ay namamatay? Bakit ba tayo namamatay? Tayo ba ay nilalang ng Diyos para mamatay? Ngayon, kung titingnan natin mga kapatid, ayon doon sa mga napag-aralan natin sa Biblia, ang mga tao noon kaya mabuhay ng 900 years. 900 years, imagine. Kilala nyo ba si Adan? Si Adan, 930 years. Yung pinakamatandang taong nabuhay magpakailanman si Matusalem. O ilang taon si Matusalem? 969 years old. So, pero may mga taong nagdududa, sabi niya, bakit hindi sila marunong magbilang? Masyado namang mahaba yung 900 years. Hindi kaya divided by 10 yun? Di ba? Yan ang mga pangatwiran. Kasi imposible na ang tao mabuhay ng ganong kahabang panahon. O, di titingnan natin. Tingnan natin yung logic, kung totoo yun ha, yung 900 dapat bang divided by 10? O, tingnan natin mga kapatid. Punta tayo dito sa Genesis, Kabanata 11. Sa Genesis 11, ay makikita natin dito tayo sa talatang 10 hanggang 13. Okay, 12. Sabi ito ang kasaysayan ni Sem. Si Sem ay 100 taong gulang nang nang maging anak niya si Arphaxad. Ilang taon si Sem nung naging tatay? 100 years old. Now, kung gamitin natin yung logic na divided by 10, tatay si Sem na, 10 years old? O, tuloy natin. Okay? 2 taon pagkatapos ng dilubyo at pagkatapos niya maging anak, si Arphaxad ay nabuhay pa si Sem ng 500 taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at ng mga babae. At tingnan natin itong si Arphaxad sa 12. At si Arphaxad ay nabuhay ng 35 taon pagkatapos ay naging anak niya si Shelah. Naging tatay si Arphaxad ilang taon? 35. Now, i-divide nyo nga by 10. Pwede ba maging tatay ang 3.5 years old? Diba hindi? So, ibig sabihin, totoo na ang mga edad nun ay mahaba. 900, 969, 930. Pero, ano yon? Hindi yon ang plano ng Diyos na Jehovah. Ang plano ng Diyos na Jehovah, mabuhay sila magpakailanman. Diba? Titingnan natin. Bakit? Tingnan nyo yung Genesis 2:16 at 17. Sabi dito, at ang Diyos na Jehovah ay nag-utos din sa tao ng ganito. O sinutusan si Adan at Eva, Mula sa bawat punong kahoy sa hardin ay makakain ka
ng masiyahan. Yan. Ngunit, kung tungkol sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain mula roon sapagkat sa araw na kumain ka mula roon, ay tiyak na, anong sabi dito? Mamamatay ka. So, ibig sabihin, bago nung utos na ito, o basta hindi mo malabag yung utos na ito, ano sana mangyari? Na ang tao ay kayang mabuhay ng ano? Magpakailanman. Yan. So, man was designed to live forever. Yun ang original na layunin ng Diyos. Ngayon, titingnan natin mga kapatid, talaga bang tayo'y dinisenyo na mabuhay magpakailanman? O tingnan natin yung isang parte ng katawan natin, yung utak. Lahat, araw-araw, ginagamit natin utak natin. Di ba? Tama ba yan? O syempre, ginagamit natin yan. Minsan lang, may expression na, hindi mo ginamit yung utak mo. Pero actually, ginamit lang, mali lang, no? Di ba? Anong sabi ng mga scientist? Noon, sabi nila, natuklasan nila na pagkamatay ng tao, 10% ng utak ang ating nagagamit. So, ibig sabihin, konti lang. Di ba? 10% eh. Pero, anong natuklasan nila ngayon? Sabi nila, wala pa palang 1% ang nagamit natin. Kaya pag namatay tayo mga kapatid, anong masabi natin sa utak natin? Slightly used. Di ba? Bakit? Kasi, man was designed to ano? To live forever. O, tingnan natin. Anong sabi dito sa Biblia? O, tingnan natin sa Bible. Tingnan natin sa Bible. Anong sabi dito sa Ecclesiastes? O, tingnan natin. Ecclesiastes 3:12. 11. Teka, 3:11 muna. Ang sabi, ang lahat ng bagay ay ginawa niyang maganda sa kapanahunan nito. Maging ang panahong walang takda. Napansin niyo ba mga kapatid? Maging ang panahong walang takda ay inilagay niya sa kanilang puso upang hindi kailanman matuklasan ng mga tao ang gawa na ginawa ng tunay na Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan. So, ibig sabihin, ang tao nilagyan ng ano, pangarap na ano, mabuhay magpakailanman. Wala naman talagang taong gustong mamatay, di ba? Kaya yun, bakit ay nilagyan ni Jehovah ng ganung kaisipan kung patay lang pala tayo after 80 years? Di ba? So nakita natin, no, ang plano talaga ng Diyos ay ang tao mabuhay magpakailanman. Ngayon, dahil dito mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Nalaman na natin na ang tao pala ay pwedeng mabuhay magpakailanman. Gusto nyo bang mabuhay magpakailanman? Napansin ko, walang pumalakpak sa inyo. No? Hindi, okay na mga kapatid. May patuloy mo na ako sa bahagi. Kasama yun eh. Oh. Alam niyo bakit yung iba hindi pumalakpak? May dahilan eh. Paano? Tatanda naman ako kung 900 years old ako. O di, nakakapagod ata yun. Maglakad ako, puntang Kingdom Hall, 900 years old. Tapos kasama ko, puro 900 years old. Diba? Hindi bata. Baka marami na tayong mga sakit nun. Diba? Siguro, magkatwira naman yon. O kaya, meron tayong diabetes. Ako, meron. Pag 900 years kung dadali yung diabetes, hindi biro yun. Diba? O. Kung ako ay putol ang paa, 1,000 years kung dadalhin yung putol ng paa, mahirap din yun, di ba? Okay, tingnan natin ang pangako ng Bible. Punta tayo dito sa Isaias, Kabanata 35, talatang 5. Ayan. 5 at 6. Sabi dito, sa panahong iyon ay madidilat ang mga mata ng mga bulat at ang mga tainga ng mga bingi ay mabubuksan. Sa panahong iyon ay aakyat ang pilay na gaya ng lalaking pusa at ang dila ng pipi ay hihiyaw sa katuwaan sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at ang mga ilog sa disyertong kapatagan. So anong sabi dito?
Hindi na kayo magproblema sa arthritis kasi kaya nyo nang tumakbo parang pusa. Di ba? O yung bulag, makakita na sila. Wala na, asibedo optical. Di ba? Oo. Wala na, kasi di na kailangan natin ng salamin. Di ba? O, anong sabi? Matanda na, kulubot naman, Brad. O di, anong sabi ng Bible? O, di, punta tayo sa Job. Kabanata 33, talatang 25. Yan, Job 33, 25. Ang sabi dito, maging higit na sariwa pa ang kanyang laman kaysa noong, kabataan. Diba? Babalik siya sa mga araw ng lakas ng kanyang kabataan. So, yun, sasariwa yung ating mga balat. Yan. So, ano kayang edad tayo gusto? Yun tayo babalik ni Jehovah. Di ba? O kasi, ano nga sabi? Man was designed to live forever. Ngayon, itong tanong. So, kayo, kung babalik na kayo sa kalakasan nyo, wala na kayong sakit, gusto nyo bang mabuhay magpakailanman? Anong tugon nyo mga kapatid? Salamat. Kunti na lang yung hindi pumalakpak, no? Oo. Pero naintindihan ko rin sila mga kapatid. Alam bakit? Sabi nila, boring naman doon. 80 years nga lang. Subukan nyo ng, upo lang ng, sa bahay. Isang linggo, hindi kayo lalabas. Boring, di ba? Paano pa kaya kung buhay na walang hanggan? O, totoo naman yun, di ba? Di, titingnan natin, Nakagawa na ba kayo ng sarili niyong bahay? Hindi pa. Kung yun ang project mo. O, di ba? Maganda yun. Ngayon na lang, ultimo paggawa ng hanger, hindi nga ako marunong alam mo, nung high school, gumawa ako ng hanger, yung kahoy. Hindi ko alam kung paano ko natapos kumuha na ako ng sandalan ng upuan kasi may gano'n na forma doon. Binutasan ko sa gitna, hanger na. Kasi hindi ako marunong. Hindi ako marunong gumamit ng sipilya. Diba? Ano kaya doon? Kahit pa 10 taon ako mag-aral magsipilya, marunong na siguro ako noon, di ba kagawa ako ng bahay? Kung gusto nyo pag-aralan yung mga hayop, kahit libo-libong taon pwede nyo gawin. Gusto nyo mag-travel sa iba't ibang mga lugar? Tulad ng mga ilang mga kapatid sa atin, mag-travel around the world, magagawa na natin doon, Kasi ang haba na ng panahon. So, life is not boring. Yan ang gusto yung parating sa atin ng Diyos na Jehovah. Isa pa, dahil sa ikaw may buhay na walang hanggan, pwede mong pag-aralan ang kalooban ni Jehovah. O, tingnan natin. Anong sabi dito sa Roma 11:33. Roma 11:33. Nang sabi, o ang lalim ng kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos. Kita mo? Kaya dahil dito, sabi, totoong di masaliksik ang kanyang mga hatol at di matalunton ang kanyang mga daan. Totoo yan kasi 80 years. Paano mo pag-aralan ang Bible ng 80 years? Lalo na yung kalooban ng Diyos na Jehovah. Kaya we need more than 1,000 years. Di ba? Para pag-aralan ang kalooban ng Diyos na Jehovah. Kaya pag ginawa natin yun, lalo tayong mapalapit sa Diyos na Jehovah. At kung lalo tayong mapalapit sa Diyos na Jehovah, lalo maging kasiyasiya ang buhay natin. Kapag tayo nabuhay, magpakailanman dito sa lupa. So, ngayon, pwede ka nang mabuhay magpakailanman, wala ka ng sakit, hindi ka natatanda, hindi na boring. Tanong, gusto nyo bang mabuhay magpakailanman sa paraiso? Salamat, konting-konti na lang ang hindi na pumalakpak, Pero may dahilan. Bakit? Sabi nila, hindi kayo tayo magsiksika naman doon. O kasi hindi tayo namamatay. O di ba? O totoo naman. Sabi nila, kaya tayo magsiksikan. Buhay tayo magpakailanman. Pero hindi naman tayo, baka sobra pa traffic ngayon dito. Baka hindi na MMDA kailangan natin,
Diba? Pati paglabas ng bahay, baka color coding na rin, ano? Diba? O kasi sobrang daming tao. O tingnan natin mga kapatid, ano? Meron mga scientists, na ewan ko kung ano nasa isip nila, sinukat nila yung land area ng planeta natin. Ito, sinukat nila, ito yung lupa natin ngayon, hindi yung lupa sa panahon ni Noe. Kasi nung panahon ni Noe, konti pa lang yung dagat eh, di ba? Mas malapad yung lupa eh. Alam mo, yung lupa ngayon, ayon sa kanilang tansya, ay sabi nila, ito ay may area na for 148 million square kilometers. Kaya nyo bang bilangin nyo? Hirap ano? O di, pagandahin natin, yung mas madali. 14.8 billion hectares. Biro mo? Billion hectares. O, ngayon, ano ba ang ibig sabihin dito? Ang lupa pala natin, design, kayang mag-sustain ng buhay ng 20 billion people. 20 billion. Sa ngayon, kung babalik pa tayo sa panahon ni Noe, baka susot ka pa. Ngayon, assuming natin na yung kalahati ng lupa ay hindi titirahan ng tao, hindi sakahan. Ano lang, yung bakanting lupa lang. Parke, daan, ganon. Okay, yung tirahan lang natin sa kasakahin, yung kalahati lang. Alam niyo anong natuklasan? Kaya pala nito na bawat isa ay bibigyan ng 1/3 hectare or 3,000 square meters. Di ba? Malaki-laki yun. O kung pamilya kayong 10, meron kayong 3 hectares. Di ba? O. So, kayang mabuhay. Maraming tao. Kaya lang, kung lalampas tayo ng 20 billion, o di yan na naman yung ibang kwento, di ba? Lalampas tayo ng 20 billion. O di wag na muna natin isipin yun. Di pa nga tayo umabot ng 20 billion, di ba? Tingnan natin yung sabi ng Bible. Mabuti pa Bible na lang, no? O tingnan natin. Ano bang sabi sa Bible? Sa Genesis 1:28. Sabi dito, ito yung utos, di ba? Ang utos ay ito. Gayon din, pinagpala sila ng Diyos at sinabi ng Diyos sa kanila, magpaalanakin kayo at magpakarami at, anong sabi dito? Paapawin ninyo ang lupa. Hindi naman, ano? Anong sabi? Punuin. Yan. Napansin nyo ba yun? Punuin ninyo ang lupa at supilin iyon. Yan. At magkaroon kayo ng kapamalaan sa mga isda sa dagat at sa mga lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat nilalang na buhay na gumagala sa ibabaw ng lupa. So yun yung original plan ng Diyos na hindi naman pala tayo aapaw. So pagdating ng puno na tayo, anong gagawin? O sasarhan na ni Jehovah ang reproductive system ng tao. So kung huli ka, di wala ka ng baby. Pero enjoy ka na kasi maganda na lupa eh, no? Kaya yun ang plano ng Diyos. Kaya, so tanong tayo ulit. Gusto nyo bang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa? Anong tugon nyo mga kapatid? Salamat, ano? So ngayon, ang tanong na lang ito, paano tayo titira doon? Paano tayo titira sa paraiso? Kasi, hindi naman kesyo maari, pwede na tayo. Meron tayong kailangan gagawin. Tulad yan mga kapatid ng kung pupunta ka sa isang paborito mo na restaurant, may promo, di ba? Bibigyan ka card, tapos may bilog doon, tapos yung bilog o yung square, lalagyan nyo ng, star. Kung punta mo, may star. Di ba? So ito, ang Diyos na Jehovah, binigyan nito ng star. So ang tawag dito, get into paradise card. So merong 3. So pag napuno mo yon, pwede ka na pumasok sa paraiso. So ano yung una na box? Yung unang box mga kapatid, ay yung unang Juan 2:15 hanggang 17. Unang Juan 2:15
hanggang 17. Ayon dito, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay man na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Sapagkat ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagparangya ng kabuhayan ng isa, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Karagdagan pa, ang sanlibutan ay lumilipas. At gayon din ang pagnanasa nito. Ngunit, ayan, anong sabi dito? Ngunit, siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos, anong sabi dito? Ay nananatili magpakailanman. So, anong sabi dito? Kung gusto natin makapasok sa paraiso, anong gagawin natin? Gagawin natin yung kalooban ng Diyos. So, yun yung una. Gagawin natin yung kalooban ng Diyos. So, ano ba yung kalooban ng Diyos? Di siyempre, malalaman mo yan kung ikaw ay mag-aaral ng Biblia. Ngayon ang tanong, paano natin pag-aralan ang Biblia? Di ba? Paano natin pag-aralan ang Biblia? Tunay, mahirap mag-aral ng Biblia. Kaya ang Diyos na yun, naglaan ng isa pang box. Isa pang box. Anong sabi doon sa box? 1:17:3. 1:17:3. Ang sabi dito, ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos, at sa isa na yung sinugo, si Jesucristo. So medyo narrow down. Hindi naman, kasi hindi natin alam yung kalooban nyo. Kilalanin mo natin sino? Si Jehovah. Saka sino? Si Jesus. So kapag kilala mo na si Jehovah, si Jesus, ayun, meron ka ng ilang star? 2 na. Ano yung pangatlong star? Yung pangatlong star ay yung nasa Hebreo 24:25. Siyempre, sabi nga natin kanina, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang sabi dito, at isaalang-alang natin ang isa't isa upang magudyukan sa pag-ibig at sa mainam na gawa na hindi pinabayaan ang ating pagtitipon gaya ng kinaugalian ng iba, kundi magpatibayang loob sa isa't isa at lalong-lalo na samantalang inyong nakikita na papalapit na ang araw. So, ibig sabihin, kailangan natin na magpatibayan sa isa't isa. Saan mo makukuha yan? Sa kongregasyon. Bakit kailangan natin magpatibay sa isa't isa? Sapagkat, anong sabi dito? Sapagkat nakikita na papalapit na ang araw. Kasi gusto nga nating tumawid ng buhay . O saan ka sasama? Doon sa hindi magpatibay sa'yo o doon sa magpatibay sa'yo? Di ba? So dito tayo sa loob ng kongregasyon, dito tayo kukuha ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos na Jehovah. Kaya ano nakikita natin? Dadaluhan natin pala yung lahat nating mga pagtitipon. Tulad dito. Kailan ba convention ninyo? July 7, 8, 9. Tingnan mo, hindi pa tayo sinama. Hiniwalay kami. Malungkot kami. June 30 kami. June 30, July 1, July 2. Ewan ko, yung Harrison, kasama ninyo. Isa lang naman kami Kingdom Hall. Sana hindi naman galit bete sa amin, no? Nagkaya ko, paano kayo nila Tapos dun sa Sunday, sa Bangkal, ganun din. Yung Cabrera ata kasama namin, yung South Bangkal sa inyo. Tama ba yan? Parang ganun, So yun, putol-putol. So anyway, ganun talaga, no? Pero kahit saan pa tayo, dadalo kayo sa convention nyo, sa convention namin, napapatibay tayo. Kasi parehong pagkain yun, Di ba? Galing sa Diyos na Jehovah. Tapos, hindi lang mga convention, pero meron natin mga special meeting, branch visit. Yan. Diba? Kahit putol-putol yung live natin, pero okay pa rin, Di ba?
napatibay pa rin tayo. Ibig sabihin yan, mga paglalaan yan mula sa Diyos na Jehovah. Kaya dapat samantalahin natin ang lahat ng mga paglalaan ito, sapagkat sa paggawa natin ito mga kapatid, hindi lang tayo nabuhay ng isang makabuluhang buhay sa ngayon, kundi tayo ay ginagarantaryahan ng Diyos na Jehovah ng isang buhay na puno ng kagalakan at kasiyahan. Oo, buhay na walang hanggan sa ipinangako ng Diyos na Jehovah na bagong sanlibutan na kay lapit-lapit ng dumating.